katiwalian, tinutukan din ang inyong sumbungan ng bayan, tulad ng mga proyekto ng mga kongresista at iba pang politiko. Magmula sa Kongreso hanggang sa City o Munisipyo, aming hinalukay maging katiwalian sa mga barangay. Bukod sa mga proyekto, may mga opisyal ng gobyerno at mga politikong isinailalim namin sa lifestyle check. Hindi rin nakalusot sa aming pag-iimbestiga ang iba't ibang sangay at ahensya ng gobyerno. Karamihan pag-question sa nawawalang pondo. Nang mag-alsa ang grupong Magdalo sa Makati, naroon din ang investigador. Pag namatay tayo lahat, hindi tatanungin kung general ka, milyonaryo, o nakatira ka dito, o doon sa Surigao na wala kang tsinelas, na nagbubuhat ka ng uway. Ipinakita ng aming programa ang kaawa-awang kalagayan ng ating mga sundalo sa Mindanao. Sira-sirang uniforme, butas na sapatos at kakulangan ng pondo para sa kanilang pagkain at sweldo. Bukod sa mga buhay, biktima rin ng katiwalian at kapabayaan, maging ang mga patay. Sa loob ng isang pitan, patong-patong na bangkay ng mga namayapang preso ang aming natakbuhan. Sagot ng pamunuan ng kulungan, kulang ang pondo kaya nagkaganito. Para mabigyan ng katarungan, dinala na sa huling himlayan ang mga bangkay. Naging krusada namin ang paglaban sa illegal na droga. Taong 2004, sumambulat sa telebisyon ng isang pulis na naka-uniforme, naka-duty at nagsasyabu. Niyanig ng istoryang yan ang Philippine National Police at agad ipinag-utos nila ang isang malawakang drug test sa lahat ng kanilang hanay. Bilang isang journalist, nakakataba ng puso na yung ginawa mong storya ay may epektong nangyari at may ginawa yung gobyerno o yung mga institusyon na ginawa nyo ng storya para aksyonan kumbaga yung problemang ipinakita mo. Nakakatuwa din na after ilang years, yung pulis na surveillance namin nagbago na siya, tumaba na siya, hindi na siya nagsasyabu at saka nangangarap siya na gusto na bumalik ulit siya dun sa pagiging pulis. Mapangaas din naming pinasok ang isang laboratorio ng shabu sa Real Quezon at sa unang pagkakataon tumambad sa telebisyon ang patagong paggawa ng shabu. Bilyong pisong halaga ng mga illegal na droga yung nakumpiska pagkatapos ng operation na yun. Hindi rin naging madali para sa mga otoridad na pasukin yung area kasi nakakahilo, nakakasulasok yung amoy ng mga ginagawang droga sa loob. Sa Oplan Farm Bill naman, plantation ng marijuana sa mga probinsya ng Ilocos, Benguet at La Union ang aming pinasok. Kakaiba kasi yung story ng Farm Bill Napakaraming pwedeng mangyaring masama sa'yo. Dahil una, yung mga kalaban, yung mga nagtatanim ng marijuana, protected ng mga politiko, protected ng mga rebelde, at syempre, yung mga tao, di ba, yung pinaghirapan nila, poprotektahan din nila yon. Mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng nakumpiskang marijuana. Ito raw ang pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa Calle Rojas sa Angeles, Pampanga, huli sa aming lente ang lantaran ng karapalang bentahan ng droga sa kalsada. Walang takot na mga tulak, kaya naman hindi rin kami nagpasindak. Winakasan namin ang pamiperwisyo ng illegal na droga sa lugar na yan. Sa Barangay Victoria Reyes sa Dasmariñas, Cavite, pinagkakaguluhan ng isang lugar na sa unang tingin ay sabungan. Pero nang aming lapitan, isa pala itong siyabungan. Isang pamilya ang itinuturong pasimuno ng bentahan. Isang malaking operasyon ang ikinasa ng National Bureau of Investigation at ng investigador. Pagbaba namin ng service, una namin inassault yung mismong bilihan ng shabu o yung tianggin tinatawag.
Nasa harapan namin ng mga ahente ng NBI. Siguro ang layo namin sa nila, mga 3 hanggang 2 di pa lang. Nung pagpasok namin sa gate, bigla na lang may pumutok. Umabot sa halos 300,000 piso ang halagang nasa kote. Sa mura nilang edad, tinagurian silang batang drug runner, taga-benta at taga-deliver ng illegal na droga. Mahigit 100 operatiba ng National Bureau of Investigation ang sumalakay sa Kalye Tagaytay. Ilan taon yung mga tigatula? Ha? Ako ba 30 po? Hindi, yung tigatula. Yung mga batang runner mo. Ilan taon mo? Ako po yung nag-runner. Hindi, may runner. Wala po yung... Nasagip naman ang ilang sinasabing mga batang drug runner. Pinuntireri namin ang isa sa pinakama-impluensya at pinakamalaki umanong sindikato ng tulak sa lalawigan ng Cavite. Ito ang Oplan Maalam. Buksan mo! Buksan mo! Nahuli ang mga sospek na miyembro di umano ng sindikato. Hindi ka lang yan eh! Umayos ka lang! Papagat po mo sa aso ha? Hindi mo! Tumabara ka na po kuya! Nung nakita namin sobrang marumi yung may mga lalagyan na may mga tayo ng ipis, itlog ng ipis, tayo ng daga doon sa mismong palaman ng hopya, hindi namin na-test kundi masuka.